Makain lang po. Makain lang. Ito lang po. Joseph's Restaurant. Tikman natin. May multong di matahimik, nananakot at nananakit. Iyan lamang ang mga kwentong napapanood ko sa telebisyon. Mga kwentong hango pa sa nakaraang panahon. Balita ko nga ito daw ay ginawang restaurant. Madami-dami na din ang sumubok sa kanilang kainan. Kalimitan sinasabi na mahal daw, nagmamadali at wala talagang multo dito. Habang ang iba naman ang sabi ay masarap, malaga ang mga taga-silbi at sadyang nakakatakot daw ang lugar na ito. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang nakakatakot na kainan. Halika sa Baguio! Ang Laperal White House ay pinagawa ni Roberto Laperal sa taong 1930. Ito ay gawa sa nara at yakal na kahoy. Ito ay dati na ring bakasyunan ni Roberto at Victorina Laperal. Ito ay binenta ni Roberto Laperal Jr. at ng kanyang kabiyak kay Lucio Tan taong 2000 ito. Ngunit kailan may hindi binahayan ng bilyonaryo maski sa panahong nagpupunta siya sa Baguio. Sa halip ay pinagawa, muling pinaganda at iniayos ang pagpapanatili upang umabot sa pangmatagalang panahon. Saka na lamang ito ginawang atraksyon para sa mga turista sa taong 2013. Ilang beses lumabas sa telebisyon sa palabas na Magandang Gabi Bayan taong 1996. Pagmamahal ng mag-asawa sa puting bahay na noong nabubuhay pa'y lagi nang nagbibili sa kanya. Malamig lang ang katawan ko. Malamig na malamig. Ano ang kanilang binabantayan? Bakit patuloy na nagpapakita at nagpaparamdam ang White Lady? Hanggat na ulo at ang mga sawang dating may-ari ng puting bahay. Sinasadya ay napalingon si Aling Lina sa hagdanan at halos magtaasan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan nang makita niya ang kanyang among babae na nakaupo at nakatitig sa kanya. Kaya kinikitupat ako. Sabi ko, wala talaga mo ako doon. Huwag mong pakita sa akin at magbinis kami makutatakutin. Nang maglakas loob siyang lingunin ito, bigla itong nawala. Ay, matanda talaga siya. White House taong 2010. At may ghost story taong 2022. Sabi ko, ma'am, wala pong tao dyan. Ikaw lang mag-isa dyan. Di nag-isip na ako, siguro may tama sa ulo to. Ayan kuya, hindi mo sila nakikita. Sabi niya sa akin, ayan sila nakatayo ngayon. Ngayon, ito ay muling isinaayos sa kadahilan ng inupahan na ito upang gawing Joseph's Restaurant. Ito ay may layong 1 kilometro mula sa kalye ng Sesyon. Ito ay matatagpuan sa 14 Leonard Wood Road, Baguio, Benguet. Sila ay nagbubukas ng alas 11 ng umaga at nagsasara naman ng alas 10 ng gabi buong linggo. Mayroon ditong paradahan na sapat lamang sa dami ng taong makakapasok sa loob. Mayroon din nagbabantay sa lugar at may sapat na dami ng taga-silbi. Hindi kami nakapagreserba ng upuan kaya nagbaka sakali kami kung maaari ang biglaang kain. Sa pagreserba ay kailangan mo magbayad ng agaran. Ito din naman ay ibabawas sa inyong bill. Maayos naman ang kanilang hardin at labas ng tahanan. Dito ay parang wala naman ako nararamdaman. Mahigpit din ay pinatutupad dito ang kaswal na pananamit. Mayroon silang rampa para sa mga hindi nakakalakad. Hindi maaari magdala ng mga alagang hayop dito. At bawal ang anumang uri ng paninagarilyo sa buong lugar. Halika, pasukin na natin. Maayos din naman ang balustre ng hagdan para sa mga nakakatanda paakyat. Ito nga, nandito ang kanilang mga palamuti at pagdidisenyo para sa araw ng Kapaskuhan. Bukas ito sa una at ikalawang palapag habang ang atik naman ay nakasara.
Ninais namin na maghapunan sa ikalawang palapag sa kadahilan ng gusto ko talaga makita ang matandang laperal. Ang kwarto ng matandang laperal. Heto nga at binasyalan ko talaga. Dito ko siya nakita, nakaupo kanina, pero wag na lamang kayo maniwala dahil hindi ko naman nahagip sa aking video. Ang akin naman nobya ay nakaramdam sa loob ng palikuran nila. Makikita din na mayroong pagpipilian sa mga kursong inyong napili. Mayroon din silang mga bino para sa mga ninais uminom at maaari din na paisa-isa ang pagkain. Makikita talaga na napakasimple lamang ng kanilang karta. Heto nga ang pinili ko ay ang 5 kurso ng paghahain na mayroong piniritong camembert, isang uri ng keso para sa kagulayan o ensalada, kremang sabaw ng cauliflower naman para sa pampaganang sabaw. Ano yung blueberry gravlax? Tuna po sir. Yung blueberry po, na-cured po siya sa tuna. Parang raw po siya. Kasi na-cured lang po siya, di po siya niluto po. Blueberry salmon gravlax para sa pampagana. Marahil ay pagod na ang serbidor dahil sa mali ang pagkakapaliwanag niya sa akin. Steakhouse ba to? Hindi naman po, pero masarap po yung mga natin. Sige. Best seller po yung mga steak po na. Sige. Inuluto sa kawaling strip steak para sa pangunahing putahe. Mayroon itong pamutat na pilaw. Ang huli ay ang natunaw na tsokolate bilang panghimagas. Habang sa aking nobya naman ay ang 4 na kursong hain, ang nabalot sa kakao na atay ng manok para sa kagulayan o ensalada, sabaw ng patatas at dahon ng sibuyas naman para sa pampaganang sabaw, tampal puke para sa pangunahing putahe, mayroon itong pamutat na minantigilyang fettuccine. Ang huli ay ang karamelong mansanas na eclair naman para sa panghimagas. Generous. Heto nga at meron din silang libreng tinapay habang naghihintay. Dumating na nga ang ensalada bago pa man ng 25 minuto. Tikman na natin! Una sa piniritong camembert, ito ay mayroong litsugas, presa, sarsa at ang mismong camembert na isang uri ng Pranses na keso. Simple ang rekado, masarap naman, mas gusto ko talaga ito dahil mas masarap ito para sa akin. Mozzarella. No? Kumpara sa mozzarella ng Italiano, binuo ng bawat isa ang lasa kapag magkakasama. Sariwa din ang lahat ng rekado, lalo na ang presa. Ito ay pasado. Swerte ko naman. Sa aking nobya naman ay ang binalot na kakao ng atay ng manok. Ito ay mayroong magkahalong berdeng gulay, berdeng mansanas, matatamis na arandanong pula, kroton, mustasang suka at ang mismong binalot sa tsokolating atay ng manok. Ito ay malasa, pantay-pantay ang lasa at ang dami. Kakaibang lasa ng atay, ngunit kapag pinagsama na lahat, ito ay masarap. Hindi ang pahit yung liver. Ito ay pasadong-pasado. Ikalawa ay ang kremang sabaw ng cauliflower. Ito ay mayroong kruto na sabaw, malapot ang sabaw, masarap naman, sariwa ang ginamit na gulay. Mayroon din itong magatas na kapal at lasa ng kaldo. Di lang ako partikular kung ano ang ginamit. Ito ay pwede na. Sa aking nobya naman ay ang sabaw ng patatas at dahon ng sibuyas. Ito ay may kinatasang patatas at dahon ng sibuyas na pinaghalo. May kroton din na nakasama. Ito ay mainit, masarap naman. Tama ang halo, pantay ang lasa. Yung gentle. Hindi din nakakaumay ang sabaw. Kasi ang hirap igupin eh. Para naman sa amin, ito ay Mamutong kroton. Mainit. Ganun nga yung masarap eh. Huwag mo hihipan yung sa akin. Potato and leek. Ang sarap. Parang masarap magmulto. Masarap. Ay, syempre, milky ito eh. Ito ay parang clam chowder. pasadong-pasado. Lubos kaming natutuwa sa parehas na ginamit na mangkok sa kadahilan ng napapanatili nito ang init ng sabaw hanggang sa ito ay aming maubos. Bus na yung soup.
Tapos na yung soup, mainit pa, oh. Ikatlo yung pampaganang blueberry salmon gravlax. Ito ay mayroong kamatis, krema ng ineldo, tinapay na rye. Ang salmon na binuro gamit ang blueberry. May nakapatong din itong kinaskas na limon. Ito ay masarap naman, di nga lang ako sigurado sa pagkakaburo ng salmon. Pagkat ito ay may kakulangan sa pangangasul na resulta sa pagkakaburo ng blueberry. Habang gustong-gusto ko naman ang kamatis nito dahil sobrang sariwa, pumuputok sa bibig. Masabog. Sarap ng tomatoes. Cherry tomatoes eh. Ito ay Asim. This is not for me. Dahil maasim siya. Hindi, joke lang. Masarap. Masarap nga. Parang na-starteran ako. pasado. Ganyan ko din naman to eh. Yun ang mas masarap po. Ay! Ikaapat ay ang pangunahing putahe na strip steak na niluto sa kawali. Ito ay mayroong karot, kabute, ang mismong sausawan ng steak na inihain na sapat lang at hindi naman sunog. Hindi kumatas ang karne. Sa kalidad ng karne, ito ay may kaunting tigas at medyo lumaban. Ayun o, ito mo. Mag-umiwa. Tumutunog. Lahat yan, di tumutunog yan. Mayroong taba sa bawat hiwa ng karne, masasabi mo na maayos ang pagkakahiwa. Tigas to. Ang kabuti nito malambot at madali naman kainin. Ang karot ay sakto ang lutong dahil ayaw ko na ito ay malambot. Sa lasa naman, ito ay kulang sa asin. Ito ay kailangan pa nilang pagbutihin. Dito talaga ako nakain. Pagkastig mo. Sa pamutat naman itong pilaw na gawa sa kanin ng basmati, pinaglaga ang kaldo at talbos ng sibuyas. Ito ay sobrang nagustuhan ko. Mabuhagag ang bigas, hindi din nagmamantika sa mangkok ang katas. Kahit isang buo. Tapos ang mamalaking ganun. Tapos uulamin mo. Fried rice. Peel up rice. Tama sa lasa at timpla, hindi sobra sa pagkakababad. Ito ay Rice peel up, very good. pasadong pasado. Sa aking nobya naman ay ang isdang tampalpuke. Yun ang mas masarap. Ito ay may gulay na ginayat-gayat, sausawan na gawa sa luya at karot, at yung tampalpuke na pinatungan ng kinaskas na limon at hiniwang talbos ng sibuyas. Sakto lang ang pagkakaluto ng tampalpuke pero hindi na ito kaiba sa aking pakilasa. Maalat yung balat habang matabang naman mismo yung laman ng isda. May maalat. Oo. Malaki yung maalat. Kasi ito yun, yung sa skin. Masarap yung sarsa at gulay pero di bumagay na magkakasama ang lahat. Ito ay pwede na. No, isda pa. Di mo maubos, no? Nagpakwento ka eh. Nagpakwento ba? Ubusin mo. Mahirap kumain na ng may laman ng bibig. Pero pagpasok ko naman kanina, wala akong nakakamdaman. Wala. Yung doon mismo sa may garahe, wala. Sa may harap, yung nagpinta si ate girl, yung mukha niya na kinanwa siyang wala. Pagpasok sa main entrance, wala. Yung pagsalubong, wala. Pag-akit ng hagdanan, wala. Hanggang sa makakating tayo dito, wala. Kaya nga. Nung lumabas na tayo ng kwarto, yun na. Kaya nga. Makain lang po. Makain lang. Kwento lang po. Alam mo yung kung ano yung nakakatakot? Yung naalala mo Insidious. Yung may lumabas sa gilid. Dito, no? Dito. Umisit ka. Huwag kang ganyan. Bigla. Dahil, yung kamukha ni Darth Vader. Darth Maul.
Visit Kamuha ka. ni Darth Maul, no? Lumitaw doon sa may gilid. Huwag kang ganyan. Sa pamutat naman itong minantikilyang fettuccine na literal nga na mantikilya at pasta lamang. Nagkulang sila dito ng alat at paminta, walang espesyal dito at sobrang simple. Yung pasta ay hilaw pa ng kaunti sa luto. Hilaw pa dun sa al dente. Yung malapit na mag al dente pero hilaw pa. Mas hilaw pa ng konti. powder pa siya. Diba? Hilaw pa yung pasta. Pero okay lang. Masarap naman. Actually, parang preferred ko nga yan minsan yung parang crisp na ganyan. Kasi malambot. Ito ay pwede na. Molten chocolate cake. Ang huli ay ang panghimagas na molten choco. Ito ay may sorbetes na tsokolate at vanilya. Masarap naman ito at makapal, hindi din sumobra sa tamis. Mayroon din pistachio sa ibabaw ng tsokolate. Mayroon din itong kasamang presa at kahel na prutas na napakaganda ng pagkakahiwa. Masarap ito at bumagay ang lahat na magkakasama. Good job. Masarap din ito ng magkakaiba ang pagkakapare sa pagkain. Medyo nakulangan lang ako sa pag-agos ng tsokolating aguado nung hiniwa ko na. Gayunman, ito ay pasado. Hirap ako sa talaga. Matamis. Bus na. Sa aking nobya naman ay ang caramel apple eclair. Mayroon itong karamelong mansanas, krema ng tinapay na kinaramelo din, at inambunan din ito ng karamelong inasnan. Ito ay masyadong matamis para sa kanya. Yung mansanas na nakahalo ay walang tigas na masasabi mo na ito nga ay sariwa. Yung akin, Hindi masarap. matamis. Yeah. Para magkakaiba din ang kalidad ng halo ng bawat sangkap kaya hindi ito bumagay sa isa't isa. Kailangan pa nila pagbutihin at ulitin ang pagkakatimpla dito na magugustuhan ng nakakakami. Di yan yun. Masarap to. Ito. Oo. Pero ito yung matamis. Tsaka yung apple and... Masarap din ang kanilang inumin. Yung humihingi ng tulong yan, sabing ganun. Hindi ko nagustuhan na wala silang sinisilbing tubig. Uwi ko na to. 150 isa. Wala silang service water. una na lang po siya. Okay. Very good ka. Inaubos mo yung food mo. Oo. Dahil dyan +1 ka. Hindi nagustuhan ng isa pa nilang taga-silbi na parang nag-iingay dahil sa hindi pa tapos kumain ng aking nobya. Gusto mo labasin ko na? Okay to. Kita mo. Oh. Doon ko yun. Ang mga nagustuhan ko sa Joseph's Restaurant ay ang aktwal na pagkakawangis ng mga inihaing mga pagkain sa mga larawan nito sa kanilang sariling pahinarya. Maayos din ang kanilang palikuran at mabango. Wala akong masasabi sa kalinisan ng kanilang lugar sa kabuuan. Sa buong gabi ng pagkain namin sa Joseph's, kami ay nasarapan sa ilang kanilang mga putahe habang ang iba ay kailangan pa nilang pagtuunan ng pansin, medyo mapresyo kasi. Dahil hindi ko ramdam na sapat ang binayad ko para sa iba nilang inihain. Habang ang pagpasyal naman talaga dito, kami ay nakaramdam na magkakahalong takot, saya at pagkamangha. Napakaganda kasi ng bahay na ito, taliwas sa mga kwento na naririnig at mga nararamdaman namin sa loob. Babalik ba kami dito? Siyempre naman. Yun din ba? Na ano mo? Ewan ko, naiihi ako pero ayoko umihi. Tiisin ko kaya itong ang bahay. Anong gagawin mo pag biglang dumilim dito sa buong lugar? Tapos yung dilim na dim lang, tapos biglang nawala lahat. Nawala lahat, wala yung ilaw. Diba yan? Yan pa din, pero dim lang. Kunwari patayin ko yung ilaw dito. Tapos dim lang lahat, tapos biglang wala ng tao. Wala tong lahat tong kasangkapan, ito lang table. Yung parang hindi na siya restaurant ulit. Ayoko. Anong gagawin mo nun? Tutok Hindi ko nga alam kung saan ako tatakbo eh. Oh.
may kakaiba ako na amoy. Umutot ako eh. Hindi yun. Amoy ng tagumpay. Okay. Thank you. Thank you. Tapos yung take out niyo po. Tingnan natin kung mahal. Mas mahal niyo po si ma'am. 8283. Kung nagustuhan mo ang mga gaytong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong i-follow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panlasa. Maaari kayong magkomento kung ibang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!